Pakinggan po natin itong mga pinagsasabi, no, ni Maharlika Baljakera. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung event sa Liwasang Bonifacio, yung kanilang prayer rally, no? So pakinggan po natin ito si Maharlika and then bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Isa po ako sa unang ginipit ng gobyernong ito na sinuportahan ko simula noong 2015 hanggang po sila ay manalo. So sumuporta po ako sa gobyernong Marcos Araneta dahil mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam, hindi naman po talaga si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi ang kanyang ahas na asawa na si Liza Araneta Marcos, na siya ang nagdedesisyon kung bakit nagkaletse-letse ang ating gobyerno o ang ating bayang Pilipinas. Nagsabi na siya ay dinaya nung panahong yon. Nandoon po ako sa kanila. Tinulungan ko po sila ng walang kapalit na anong halaga dahil naniniwala po ako noon na siya ay dinaya at ang kanyang intensyon ay para talaga sa pagbangon ng Pilipinas. Pero after po ng 2022 election, yung kanya pong laban tungkol dyan na siya daw ay nadaya, ay nakalimutan na kasi lingid pala sa kaalaman ng milyon-milyong Pilipino ay nakipagsabwatan ang Marcos at lalo na ang kanyang asawa na si Liza dyan sa Smart Magic. Ayun, napakinggan po natin, ano? Ang saklap lang kung iisipin, no, na dati niyang sinusuportahan tapos sabi niya, ginipit daw siya. Hindi lang ako sure kung paano siya ginipit, no, kasi nasa ibang bansa siya eh. At saka yung mga nagsampa naman sa kanya ng kaso, hindi ko alam kung may kinalaman kay First Lady yun, ano? Pero mga private individual yung mga nagsampa sa kanya ng kaso na may kinalaman sa libel, eh, no? Eh, walang preno yung bunganga niya, di ba? Dati, 2022 pa lang. Kahit pa nga nung panahon ni Duterte, no? Grabe yung makakotya kay Atty. Leni Robredo. Tapos ngayon, sinasabi niya na ginigipit siya. Paano kaya siya ginigipit, no? So, ano man yung problema niya doon sa dati niya sinuportahan, eh, deserve mo yan, no? Hindi ka kasi gumagamit ng kokote mo eh. Kaya yan, napala mo. Tapos ngayon, kung umasta ka, akala mo ikaw yung biktima. Eh kung makakuda ka sa social media, sobrang tapang mo, no? Tapos ngayon, ganyan. Kaya hindi ko na alam kung ito ba yung nagpapanggap na biktima siya or kung ano. Kasi matapang yan eh, no? Matapang siya. Ang saklap lang na nangyari kay Maharlika dahil nga dati niyang sinusuportahan, ngayon, kinakalaban niya, no? Nakakatawa talaga tong mga DDS na to. Ito pa po, pakinggan po natin si Pastor Quiboloy. Meron po siyang sinabi dito na gusto kong bigyan ng reaksyon. Ito na po. I'm warning the whole world. Listen to the voice of the appointed Son. You want this pandemic to stop. Stop persecuting, prosecuting, maligning the appointed Son. If you continue, the judgment will come. It will be more worse. You think Omicron is the worst? Try again. Don't stop persecuting and prosecuting and maligning the name of the appointed Son. And you will see much worse than the Omicron variant. Wow. Winarningan niya ang buong mundo. Hindi ko alam, hindi ko na nga alam ang sasabihin ko bilang reaction, ano? Pero sino siya para warningan ng buong mundo? Eh, naniniwala ako na Germans, they don't even know Quiboloy. Japanese, Chinese, French, Italians, ano pa, Romanians. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon. I'm pretty sure, no, confident ako na the rest of the world ay hindi siya kilala. Ako nga, nakilala ko lang siya nung panahon ni Duterte eh. So, paano ang isang tao, nakagaya din naman natin, mas mayaman lang siya, dahil sa di umano'y, alam niyo na, tao din siya eh. Mas mayaman lang siya talaga, yumaman siya, no? Pero kapareho lang din natin siya na tao. So, sino tong taong ito na wawarningan ng buong mundo? Na tila nagbabanta na maaaring may mangyaring masama kapag pinrosecute daw, no? I think he's referring to himself, na kapag siya ay pinrosecute, may mangyayari. Matindi pa sa Omicron. This video is an old video, no? Pero anong nangyari? 'Di ba? Kung ano man nangyayari sa mundo, no, disaster, bagyo, lindol, may kumalat man na virus, they are all part of nature, no? Yung mga nagdaang sakuna, mga nagdaang pandemic, they are all part of nature. Pero siya, si Pastor Quiboloy, kung magsalita as if naman may kinalaman siya or sila, no? Sa mga nangyayari sa mundo at as if meron siyang magiging kinalaman na pwede pang mangyaring masama sa mundo kapag hindi daw tumigil sa pagpaprosecute. Sa pagkakaintindi ko, sa pagpaprosecute sa kanya, no?
Maraming tao ang bilib na bilib sa mga taong naniniwala kay Kibuloy, no? My goodness. Ewan ko bakit, ewan, no? Well, anyway, yun yung paniniwala nila. We can respect that. Pero, mahirap tayong maniwala din eh, no? Pambihira naman. Sinong tao ang magsasabi na winawarningan niya ang buong mundo? Again, hindi man lang siya kilala ng mga Indians, no? Ng mga Russian. There are more than 7 billion people in the world. Sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali. Ang member niya, no, sa kanyang kingdom ay nasa 7 million lang or 7 million plus. So, anong ibig sabihin nito? Dati narinig ko, parang may nakita kong video na sinasabi niya na siya yung may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Tama ba yun? So, siya yung may-ari ng kaluluwa ni Taylor Swift. Eh, hindi nga siya kilala ni Taylor Swift eh. No? So, siya yung may-ari ng kaluluwa ng British royal family. So, ewan ko, no? Pero yung mga naniniwala kay Kibuloy, karapatan nyo maniwala kung sino gusto yung paniwalaan. Pero, sana mag-isip din naman kayo. No? Grabe naman. Wawarningan mo. Ay, nako. Regarding dong kay, Maharlika, no? Iyak siya ng iyak. Ang dami niyang sinasabi. Ngayon, kung sa palagay niya, napaniwala siya na nadaya si BBM noong 2016, at sa tingin niya, hindi pala totoo yun. At may sinabi siya na di umano'y nangyari, no? Between BBM and Smartmatic, no? Noong 2022. Eh di isuwalat mo, no? Kung sa palagay mo ay nagipit ka, kung sa palagay mo ay merong anomalya noong 2022 election, eh di isuwalat mo, go. Kaso, kahit isuwalat mo yan, kahit magsisigaw ka sa social media, kahit magsisigaw ka dito sa Pilipinas, wala nang mangyayari eh. Pinanalo nyo na eh. Ipinanalo nyo, tapos ngayon nag-iiyakan kayo. Ang dami-dami yung hate na kuda, no? Yung mga hate narrative nyo against sa Tony Lenny na hindi katanggap-tanggap, no? Para lamang iangat ang inyong mga sinusuportahan, tapos ngayon mag-iiyakan kayo, no? So deserve mo yan kung ano yung nararanasan mo. And sana magtagumpay yung mga taong nagsampa ng demanda sa'yo dahil meron naman talaga silang reason, valid reason, no? Kung bakit kanila sinampahan ng demanda. Grabe yan si Maharlika, no? Kahit pa yung kumampi kay Atty. Lenny Robredo, hindi magbabago tingin ko dyan kung anong ugali meron yan, kung anong karakter meron yan, no? And good luck na lang sa'yo kung makabalik ka pa sa Pilipinas sa dami ng pinasasabi mo. Kung bastasin mo ang First Lady, si BBM, no? Wagas. Kahit hindi ko sinuportahan si BBM, ang First Lady, hindi ko naman magagawa ang pambabastos ng ginagawa ni Maharlika. She's calling people names, no? Gumagawa siya ng mga bansag, no? Binabansagan niya yung mga taong binabatikos niya ng mga hindi kaaya-ayang salita, no? Hindi kaaya-ayang bansag. At for me, hindi tama yon. Babatikos ka, stick to the issue. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo para lamang mamersonal ka at makapanlait ng tao. So, yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana po yung makapag-comment kayo at malike yung video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.